Natalo na naman itong Magnolia Chicken Templado sa isang top team dito sa PBA. At yan ay itong TNT Tropang Giga. So ibig sabihin dito na talaga lumalabas na ang Magnolia kapag ang kaharap na team ay yung mga bibigat, diyan talaga sila nahihirapan at marami nga nagsasabi na yan ang nagiging problema dito sa Magnolia Chicken Templados at kung bakit dapat talaga sila na humanap na nung mga mas magagaling na player. Pero ang sabi naman ng iba, hindi na player ang problema dito sa Magnolia Chicken Templados kung hindi yun ng coach mismo. Dahil kung talaga namang mahuhusay yung mga players na nakukuha nila pero hindi naman nagnanalo pa rin, obviously ang problema na dito ay yung coach nila. Kaya ayan ngayon ang aabangan natin dito sa Magnolia Chicken Templados kung bakit ganyan na nagiging sitwasyon. As it is, alam natin na itong Magnolia ay isa doon sa mga teams talaga na masasabi natin na magkakaroon ng problema pagdating dito sa lineup. Dahil itong kanilang komposisyon, okay naman nakikita natin. May mga guards, mayroong mga forwards, may mga centers. Pero parang hindi pa nakukuha ni Coach Chito Victorero yung tamang timpla para magamit ng mga players. Ang problema baka maubusan siya ng oras dito sa Governor's Cup. Natalo sila dito sa TNT at Meralco. At alam naman natin na yan yung mga teams na malamang makaharap nila sa playoffs. At itong Magnolia nga, ang problema, ang palaging kritisismo sa kanila pagdating ng playoffs, kinakapos lagi. Kung dito pala sa eliminations ay yan na nagiging problema. So ano pang magiging pagbabago dito? Kaya malamang siguro ito si Coach Chito Victorero ay baka mapalitan na dahil yung mga trades ginawa na ng Magnolia. Kumbaga ang management ginawa na yung sinabi ni Coach Chito na kumuha ng mga players niya pero wala pa rin pagbabago. Malaki ang problema nitong Phoenix Fuel Masters dahil yung kinuha nilang bagong import na sila Ryan Nash ay over the height limit pala. At yung kanilang dating import ay pinauwi na. So ibig sabihin, itong susunod nilang game ay hindi sila makakakuha ng import kaagad-agad. At ang problema pa, rain or shine ang makakaharap nila. So malamang itong Phoenix bumagsak sa 0-3 ang record at yan ang magiging problema nila ngayon. Alam natin na itong Phoenix Fuel Masters, medyo dikit yung mga una nilang talo. Pero sabi nga nila, kahit ano pang score dyan, kung talo ka. Kahit 1 point o 100 points ang lamang sa'yo. So ang Phoenix ngayon, yan na naging problema nila. Nalagay sila dito sa mahirap na sitwasyon. Low scoring kasi una yung import nila si McKinney, so pinalitan nga nila. Yun naman kinuha nila, hindi pala fit dito sa height limit ng PBA, kaya yan ngayon ang naging problema. Hahanap sila pero hindi yan makakarating in time para dito sa game nila kontra dito sa Raynor Shine Elasto Paintes na kinoconsider pa naman na pinakamainit na kupunan ngayon dito sa PBA. Kaya iyan ngayon ang dilema nitong si Coach Jamaic Jarin. Abangan natin kung ano ang gagawin nitong Phoenix Fuel Masters ngayon para masiguro na sila ay makababawi. Pero as it is, masasabi natin na mahihirapan talaga itong Phoenix pagdating dito sa ganyang sitwasyon dahil alam natin na yung mga team sa PBA ngayon mas lumakas na at kinakailangan na nila na mag-upgrade ng lineup. Ang problema pa nga maraming mga teams ang interesadong makuha itong si Perkins at si Tyler Tio via trade. Pati na to si Richie Rivero, so yan pa ang isang kinakailangan na pag-isipang mabuti itong Phoenix Fuel Masters. Pero abangan na lang natin kung ano magiging sitwasyon ng Phoenix kung ito'y magbabago pa o hindi. Pero mukhang gusto nilang siguraduhin na talagang darating yung panahon na sila ay hindi na talaga magpapaiwan dito sa mga teams ngayon at talagang kukuha na sila ng import na mag-fit dito sa height limit.